Nanindigan ng palasyo na handa itong papanagutin ang mga opisyal na dawit sa pork barrel scam. Kaugnay nito ay inihayag din ng palasyo ang maingat na paggamit ng pondo ng bayan, partikular na ang Malampaya Fund para labanan ang korupsyon sa bansa. Ang detalye ay ihahatid sa atin ni Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat ng Malacanang na nagagamit ng wasto ng Aquino Administration ang Malampaya Fund. Ayon ng patulan ng Malacanang, ang kritiko na pilit na iniuugnay ang palasyo kay Janet Lim Napoles. Ang mahalagaan niya, patuloy na umiiral ang tuwid na daan sa Aquino Administration. Tiniyak ng Malacanang na naging maingat ang Administrasyong Aquino sa paggamit ng 15 bilyong pisong Malampaya Fund. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Sa report na umabot sa 900 million pesos umano na Malampaya Fund ay napunta lamang sa bogus ng NGOs ni Janet Lim Napoles noong nakaraang administrasyon. Under this administration, we have focused and we have complied with the PD, which says the fund can only be used with energy and energy-related matters. We have used the fund, for instance, for our city electrification. For energy-related matters, we use Malampaya Fund to acquire the cutter, the Hamilton cutter. Why? Because the Hamilton cutter is essential for us to secure our energy resources. So we have been very studious and judicious in the use of the Malampaya Fund. Ang palasyo sa harap na rin ng kontrobersyal na maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Pero ginarantihan ng Malacanang sa publiko na gagawin ng Administrasyong Aquino kung ano ang tama para bigyan ng hustisya ang taong bayan sa usapin. Sinabi ito ng kalihim sa report na nakatulong umano si Napoles para maipasa ang kontrobersyal na panukalang batas at pagpapatalsik kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Siguro ipagpaumanhin nyo na lang kung hindi na namin sasagutin ito mga sabi-sabi. Unang-unang, hindi namin kilala si Janet Napoles, si Pangulo Aquino, hindi siya kilala si Janet Napoles. So, ano ito mga pinagsasabi? Hindi na namin kukomentuhan kasi maraming sumasakay eh. Ang mahalaga po, and I can tell you this categorically, this government will do the right thing. Hindi naman natinag ang palasyo sa umano'y ibubunyag ng dalawang mambabata sa kanilang privilege speech na may kaalyado rin umano ang administrasyon na dapat kasuhan sa pork barrel scam. Nauna nang hinimok ng palasyo mga ito na ihain sa Office of the Ombudsman kung may basihan ang kanilang reklamo. We'll just listen to the privilege speech. We don't know what they will be speaking on. Samantala, iginitama ng Malacanang na katulad ng mga OFWs, lumalaban rin ang gobyerno sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Kaugnay ito ng pag-ira Remittance Day ng OFWs o hindi pagre-remit bilang protesta sa paglustay sa kaba ng bayan. Nasa bawat OFW ang desisyon kung nais nilang hindi mag-remit ngayong araw. This is a free country. If they choose not to remit, it's their right not to remit. Ang point lang namin is, ito po ay, sino hong maapektuhan ho kung hindi po sila mag-remit? Ang unang maapektuhan, ang kanilang kamag-anak. Now, if they think that they will be able to survive for a day, then it's their choice, it's their decision. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.